Sapagkat lahat ay lahat ay nasa sarili nating kagustuhan yan. Ikaw pa rin ang magdi-decide para sa sarili mo. And even if you will hear this word, you can just absorb this. Or pwede mo papasukin dito at palampasin dito. Nasa sayo pa rin. Ang importante mga kapatid ko, ay mas magandang pakinggan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Mas maganda na maunawaan natin na matuto tayong i-give up ang mga bagay gaano man natin kagusto to. Kung ito naman ay maglalayo sa akin sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Na tinanggap ko na yung biyaya na yun, aalis pa ba ako? Aalis pa ba ako doon? So kung isipin natin dito mga kapatid ko, ito ay importante. There's a condition, okay, to be, para tayo po ay anong kondisyon? How the body could become a living sacrifice. Paano mo malalaman na ang buhay mo ito ay living sacrifice na? Balikan natin uli yung verse natin, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, sabing ganun, holy. Okay? The word here na holy, ang ibig po sabihin niyan, to be set apart or something consecrated. Well, pagka sinabi natin set apart, lalo na yung word na consecrated, masyadong mahirap para sa atin yan. Masyadong parang ang hirap ma-reach ang ibig sabihin ng holy pagka ganyan. Kasi alam po ninyo, ang mundo, the world has painted us a different kind of meaning pagdating sa holy. Kaya ang mga tao, sabi nila, mahirap maging banal. Kasi meron tayong impression ng banal, di po ba? Lalo na nung tayo po ay nasa Catholic tayo, di ba? Ano nakikita natin? Yung mga itsura ng mga banal na tinatawag na mga saints. O, ay bay, pagka nakita mo yan, ikumpara mo yung sarili mo doon sa nakita mong rebulto, parang ang layo namin. Parang ang hirap yatang ma-attain ko yung halo na yun. Paano ako mapapansin ng Papa sa Roma at gawin akong holy at saint? Okay? Samantalang sa Pilipinas, parang isa pa lang ang holy. Si Saint Lorenzo Ruiz pa lang. Ang dami natin, milyon-milyon tayo ron. Paano ako mapapansin? Ang importante rito mga kapatid ko, ay hindi ang tao magsasabi at mag-judge sa'yo na ikaw ang holy. Ang importante rito, ang Lord ang magsasabi sa'yo na ikaw ay holy. Now, what is the meaning of holy? Sabi nga kanina, nakita natin to be set apart or something consecrated. Now, gagawin ko itong mas mababaw sa English. Ang ibig sabihin lamang po ng holy ay simple, exclusive, and to be special to something. Yun ang ibig sabihin ng holy. Kung kita niyo yung word nito, to be set apart. For example, sa lumang tipan, kung papasok po kayo sa holy place, sa temple, makikita niyo po sa harapan ng temple, meron pong isang malaking laver. Alright? May malaking laver dyan. Yung laver po, dyan po inihahain yung mga hayop na sinusunog. Nandyan yan, sinusunog yan. Yan yung malaking laver. Pero kung sa panahon nila, sa panahon po ng Old Testament, sa lahat ng mga bahay ng mga Hudyo, may mga laver sila. Yan po usually yung kanilang tawag dito, hilamusan, o ang iba dyan naghuhugas ng kamay. Ang tawag dyan, labor. Okay? Pero anong pagkakaiba ng labor na nasa templo at yung labor na nasa mga bahay-bahay nila? Pare-pareho lang naman labor yan. Yung labor doon sa templo, holy. Why? Because that is exclusively for the Lord. For the temple use. Nakuha po yung ibig sabihin? That labor was set apart for the Lord's use. Yung mga labor na nandyan sa bahay-bahay nila, bagamat labor yan, that's not holy. Because that was only given for the Lord's work. At ito pong ibig sabihin ni Pablo kapag sinabing, I want you to present your body as a living sacrifice, holy. Ibig sabihin, God wants you to be exclusive for Him. Nais niya na ang buhay mo, ang katawan na ito ay exclusive lang para sa Kanya. This body should be exclusively used
for the glory of God. When there's prayer meeting, exclusive. Okay? Pagka merong mga tawag dito pagkakataon na meron kang talent at naghahanap ang church para magamit ang mga bawat isa sa atin, maaaring hindi sa loob ng church, kundi maaaring siguro meron tayong mga tinatawag na mga mission work, na evangelistic work, okay? Ikaw ay mayroong ka namang alam, kapag tapos ka ng RTC or may mga alam ka sa Biblia, you join that evangelistic group para makapag-evangelize tayo sa ibang lugar. Ayun ang tinatawag po natin na you're making your life exclusive for the Lord. Hindi po kinakailangan dito na holy, nasa isip kagad natin, ako, hindi ko kaya ito, maging banal. Okay? Alam natin, ang mga bago ka maging banal, mamatay ka muna bago ka maging banal. Yun ang nasa isip natin. No. Okay? Hindi naman i-oo, pero i-demand sa atin ng Diyos ang isang bagay na unattainable. Are you here? Kayang-kaya mong maging exclusive at maging special para sa Kanya. Malalaman mo naman kung special itong katawan mo para kay Lord Pagka may bagay kang gagawin para sa Panginoon, kunyari, punta ka lang sa church. Tapos tumawag sa iyo yung barkada mo, lika, minsan-minsan lang Next week ka na lang pumunta sa church ninyo. Bihira itong pagkakataon nito, magkakakita-kita tayo, magsasama-sama tayo, happy-happy tayo. Okay? Now, since ikaw ay nagsasabing, ang buhay ko ay exclusive kay Lord, now this day is a special day for the Lord, so this day is exclusive for the Lord. Kaya kahit na sino man ang jumama sa akin, ay masasabi ko na sa kanila, I am sorry. May katunog yata yung sinabi ko. Okay? I'm sorry. Okay? Hindi ako makakasama sa inyo. Okay? Bakit? Because this body, Sunday ngayon, is exclusively for Him. Sa inyong mga kasama sa trabaho, how can you say that your life is exclusive? Doon mo lang malalaman yan that you are set apart. Okay? Pagka nag-uusap na sila ng, alam mong hindi nakanais-nais, medyo lumayo ka na ng konti. Dumistansya ka na. Okay? Kapag alam mo na hindi na nagiging maganda ang takbo ng usapan or baka naman bumabangka ka pa. Okay? O ikaw yung isa sa mga tawag dito, mga pumapala. Okay? Na mga talaga, ikaw pinakamaingay doon. Okay? Pakatinan po natin ang ating mga sarili dyan. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, the word here is holy. Be set apart. Amen? Amen. Set yourself apart from this world. And then, another word here is what? Acceptable. Now, the word acceptable, mga kapatid ko, ibig sabihin yan is to be well-pleasing and satisfying. Ibig sabihin, maging tayo, pleasing in the eyes of God. Yan ang ibig sabihin yan. Be acceptable. Hindi yung katanggap-tanggap ng basta maging katanggap-tanggap. Hindi. Ang ibig sabihin yan, maging satisfying ka sa mata ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, ito po ay araw-araw na paggagambaro natin na maging pleasing tayo sa mata ng Diyos. Gaya ng isang misis sa kaniyang mister. Kinakailangan, hindi ka, di ba? Hindi pa pwedeng hindi ka nagiging satisfying sa mata ng iyong mister. Baka makakita si mister na mas satisfying sa'yo. Are you there?